Sa mapagpalang umaga po sa atin ngayong mga kapatid sa GCBC. Bagamat wala po tayong face-to-face ngayon dahil po sa ganitong sitwasyon natin, nandito naman kami sa church para dito po kami magbigay ng amin pong sa church para recording po ng ating sermon ngayong araw na ito. Ilan lang po kami dito, 3 tao lang po kami dito at upang kapiling po kayo dyan sa mga inyong tahanan. Alam po natin na naka-1 taon na itong pandemic, no? Itong COVID-19 o 1 year na po. Pero sa biyaya ng Panginoon tayo ay malakas pa rin, meron pa rin pagkakataong makapakinig ng kanyang salita. Sa nakalipas na panahon, marami po ang mga taong talagang agam-agam, may mga talagang na-stress, na-depress, at may mga kaibigan, kakilala tayong mga kinuha na rin ni Lord. No? Di ba naman ay namatay sa ibang kaparaanan. At ito nga akong nakaraang Miyerkules, isa po sa pastor ng Region 8, si Bob Chairman po siya sa lugar ng Samar. Si Pastor Jet Tan ay kakaiba po yung kanyang kamatayan. Siya po ay pinatay habang siya po ay naglalakad doon sa kanyang lugar. Hiningi po ng hustisya ang pamilya dahil hindi po nila alam ang dahilan. At kami po sa GCBC bilang bahagi ng Sibap family, kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Pastor Jet Tan sa May Samar. Talaga pong darating sa punto ng buhay na ang ating hiram na buhay kukunin, no? At babawiin ng may likha. Tayo po na merong Kristo sa ating mga buhay, merong katiyakan. Tayo ay makakapunta sa kanyang kaharian. Kaya ang aking pong title ngayong umaga ay yung Welcome Home. There is no place like home. Ang ganda po noon, no? Na assurance na mayroong tahanan sa kabilang buhay na nag-aantay sa atin. Hindi talaga tayo taga rito. Itong tahanan natin dito ay pansamantala lamang. At kapag dumating na yung panahon na ang buhay na ito ang hiram ay kinuha ng ating Panginoon, kakapiling na natin siya doon sa kanyang kaharian. Welcome po sa umagang ito, sa araw na ito. At tayo po yung mag-aaral ng kanyang salita. Ating pong babasahin sa libro po ng Pahayag, chapter 21, verse 1 hanggang verse 4. O sa English po, ito ay Revelation. Babasahin ko po sa Tagalog. Pahayag 21, verse 1 hanggang verse 4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikaasal. Gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahiring niya kanilang mga luha, wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang Diyos po magpala ng kanyang salita. Tunay na po na ang tahanan natin sa langit ay napakaganda. At alam po natin na habang tayo nasa mundong ito, meron tayong pag-asa na makakapiling natin ng Diyos sa panahon na itinakda ng Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po ating matututunan dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga? Pinapakita po rito ang 4 na kadahilanan kung bakit po
masasabing welcome home ang isang mananampalataya kapag siya ay namayapa na. Una, ito pong lugar na tinatawag na langit o kanyang kaharian ay matatawag natin a place of peace. Isang lugar na may kapayapaan. Sabi po dito sa verse 1, pagkatapos nito nakita ko ang isang bagong langit, isang bagong lupa, wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Tumutukoy ito doon sa kalawakan na nilikha ng Diyos. Siya ay manlilikha ating Diyos. Simula na magkaroon ng ganito sa ating lugar, kaya tawag na universe. Pero kapag dumating na raw ang panahon ng kawakasan, ay may bago ng langit, may bago ng kaharian ang mangyayari. Ibig sabihin, mapapalitan na po ito. At ito po ay matatawag na lugar na may kapayapaan. Wala na yung dating ingay ng mundong ito, wala na yung dating gulo o anuman, kundi merong kapayapaan. Wala na yung mga naisip nating gera o yung naisip nating marahil na lalo na ngayon, karamdaman o yung mga depression na nararamdaman. Ito ay lugar ng kapayapaan. Sabi dito, heaven is a real place. Totoo po na mayroong lugar ng kalangitan. Ang sabi ni Apostle Paul sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 17, tinutukoy ni Pablo na maganda po ang lugar ng kaharian ng Diyos. Ito po yung lugar na may kapayapaan. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap, isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawiri ng Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayong magpakailanman. Ang ganda po noon. Makakapiling na tayo ng Diyos magpakailanman. Ibig sabihin, kapag kapiling natin ng Diyos, mayroong kapayapaan. Mayroong kapanatagan ng buhay. At ang sabi ni Paul, tinuturo niya isang mananampalataya will go straight with Jesus when they die. But that we do not take our final place in heaven until it is finally established at the end of the world. Pero nandoon siya, pagkamatay niya, mayroong katiyakan. At pagkaroon ng bagong, tinatawag niya, new heaven and new earth, sama-sama po tayo doon ng mga nakakilala sa Panginoon. At ang kapayapaan na maghahari, wala na yung mga struggle na tinatawag. Kasama na natin si Jesus. Sa heaven, there is no war. There are not even any arguments. Wala nang pagtatalo. There is not, because people have lost their personalities, it is because they have become perfectly human. As Jesus was when he lived on earth. Perfect na lahat doon. Wala nang kasalanan. Kaya napakaganda ng lugar ng kaharian ng Diyos. It's a place of peace. Ang kapayapaan ay ating mararanasan, lalo na kapag tayo nasa piling ng Panginoon. Mararanasan natin ang kapayapaan kahit narito sa lupa. Pero higit ang kapayapaan kapag kasama na natin ang Diyos sa kanyang kaharian. Pangalawa, ito po ay matatawag natin a place of beauty. Lugar ng kagandahan. Yan. A place of beauty. Dito po sa verse 2 ng Revelation 21, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang ganda po noon. Ang church ay tinawag na bride. Si Christ, ang groom. At tayo, bilang isang church, ay kakasal sa ating Panginoon. Ang gandang nakita ni Apostle John, yung ganitong pangitain, na nakita niyang panalungsod, bagong Jerusalem, bumababa galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal. Di po ba sa kasalan, ang pinakabida ay yung babae?
Kapag araw na ng kasal, nag-aantay ang lalaki dun, malapit sa altar. At yung mga spectators, yung mga bisita, yung mga taong naghahanda, ay tuwang-tuwa. At ina-expect nila, sino ba itong babaeng ikakasal? At lahat ng mga tao ay nakatingin. Pagpasok mo, yung babaeng ikakasal. Ang ganda ng kanyang damit, maganda ang kanyang suot, at lahat ay patatayo at sasabihin, let's welcome the bride. Kaya titingnan nila habang naglalakad yung bride. Masaya-masaya yung mga tao, yung bride naman medyo na-stress o naninervyos. Kasi yun yung feeling ng isang babaeng kasal. No? Siya ay natutuwa pero siya ay minsan naninervyos. So ang isang church ay tinulad sa isang babaeng kasal or bride. No? At ang groom ay ating Panginoong Yesus. Titingnan ng Diyos, ang church ay kakasal sa akin. Blameless. May purity. No? At meron doong kadalisayan. Kaya nakakatuwa na ang lugar ng tahanan ng Diyos ay katulad ng lugar ng isang magandang ikakasal. Place of beauty. No? At heaven is a brand new creation by God for His people. It will rejoice everything which existed before. It is therefore hard to imagine na yung church ikakasal sa Panginoon. Whenever the Bible writers describe, they use picture language. No? Ito'y paghambing, no? Yung church ay patulad ng bride at isang groom. Pero ang ganda ng picture na yun. Ito ba? Na isang lugar na ating pupuntahan ay sa lugar na maganda. Isang lugar ng kasalan. Na kung saan naroon ang kabanalan, naroon ang magandang mangyayari sa babae at sa lalaking ikakasal. It is a place of beauty and perfection. Far better than anything humanity has ever been built. It is full of light and colors. Wow, puno ng mga kulay at liwanag. And we cannot imagine yung ganong lugar ng beauty ng heaven. Hindi tayo madi-disappoint. Ang ganda po ng lugar ng langit. Pangatlo, ito po ay lugar ng justisya, a place of justice. Yan, tignan po natin dito sa verse 3. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling niya ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ang panagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. May bagong tinatawag na government sa heaven. No? At yung government ng Diyos, may justisya. Marahil hindi tayo nakakaramdam ng justisya dito sa bansa natin dahil sa mga nangyayaring marahil yung mga kapamilyang nabiktima ng krimen, naghahanap ng justisya. Pero sa bagong langit na itatatag ng Diyos, ang mangunulo sa atin ay ang Diyos mismo. Is a God of justice. Doon, wala nang masasabing unfair justice, kundi tunay na mayroong justisya sa kanyang kaharian. Romans chapter 12, verse 17 to 21. Ito po ang ating makikita. Kung papaano ang langit ay describe na a place of justice. Romans chapter 12, verse 17 to 21. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipaubayan ninyo sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, makanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapaya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Sabi ng Diyos yan, huwag tayong gaganti. Daigin natin
ng mabuti at masama. Dahil ang Diyos ang siyang gaganti. Alam niyo po, itong nangyari sa kasama nating kamanggagawa na binaril at pinatay doon po sa Samar, Pastor Jet Tan, no? Tinawagan ko po yung anak niya sa Samar. Nagpakilala akong kasama rin sa Siba family. Umiiyak po yung mga anak, no, sa nangyaring ito. Hindi ko na po sila masyadong makausap. At nakita ko po doon sa live na service, technological service ng first night, kagabi. Talaga hong ang mga kamag-anak ay sumisigaw ng hustisya dahil hindi mo nila maunawaan kung bakit ang isang lingkod ng Diyos, ang isang padre de pamilya ay patayin na hindi alam ang kadahilanan. Meron pong I think dalawa o isa na ginamit ang kanilang baril sa pagpatay. Hanggang ngayon, di pa ko namin din alam kung ano ang kanyang o paano ang dahilan. Alam nyo, yung justice, napakahirap po talaga sa panahon ngayon. At marahil mararanasan natin yan kung iyan ay nangyari sa buhay mo. Pero mga kapatid, sa kabila ng may mga ganitong balita, wala po talagang exempted. Kahit po lingkod ng Diyos, ay pwedeng makadama, makaranas ng kamatayan na mahirap maunawaan. Ganun din po sa Biblia. Marami pong mga martir na mga tagasunod ng Panginoon ang pinatay sa kakaibang pagpatay. Naalala natin si Esteban na pinatay, binato hanggang mamatay. No? Naalala natin ibang mga alagad, pinatay sa pamamagitan ng paghulog doon sa bundok, at paghulog sa bundok ay nasagasaan pa ng mga rumaragasang kabayo. Mga pinatay na mga tagasunod ng Panginoon na binaligtad, no? Si Pedro, tiwarik na ipinako sa krus, at ang iba pang alagad ay karimari-marim ang pagpatay, sinulog sa loob ng sunugan na yari marahil sa lata o parang drum. Meron ng mga pinugutan ng ulo. Kakaiba at hindi matanggap na kamatayan. Hindi po exempted ang mga mananampalataya doon. Pero ito po ang magandang balita. Ang lugar po ng kaharian ng Diyos ay lugar ng hustisya. Hindi man natin makuha ang hustisya dito sa lupa. Alam natin ang Diyos ang gagawa nito sa mga gumawa para sa kanyang mga anak. Kaya po, tatagan natin ang ating loob. Darating ang panahon, ang lugar na ating pupuntahan ay masasabing lugar na may katwiran. Pang-apat, ito po yung panghuli, ang langit ay lugar ng kagalakan, a place of joy. Sabi sa verse 4, sila yung mga lingkod ng Diyos. Sa 21 verse 4, at papahirin niya ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Lugar na may kagalakan, a place of joy. Yan po yung ating pupuntahan na langit. Papahirin ang ating mga luha, wala ng sakit sa langit, wala ng COVID-19, walang infectious disease, wala na pong iyakan, puro doon ay kagalakan. Dahil ang lugar ng langit ay joyful place. There is nothing there to be sad about. Hindi na po kayo malulungkot doon. Kaya lahat doon masaya at nagagalak. Hindi lang makakaranas ng kalungkutan. But the joy is not selfish kind of relief. Even yung mga gumagawa ng mali sa nakaraan, kung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, mapapalitan ito ng kagalakan. Worship will be a major activity. Doon sa langit, ang gagawin, pagsamba lamang at pagbibigay papuri sa Diyos.
It will not be like an unending church service. Di ba ho, sa worship service natin, katulad dito sa online, 30 minutes, 45 minutes, tapos na. Doon walang katapusan ang pagsamba sa ating Diyos. It will be a genuine praise from the hearts of people. Lahat na nagpupuri sa Panginoon ay totoo. Walang peke na Christian doon. They have come to see more clearly the wonderful gift of eternal life. Yung magandang buhay na walang hanggan na binigay sa atin, makikita natin, mararanasan natin doon. Dahil kay Kristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ang ganda po ng lugar ng langit. Ito po ay lugar na may kapayapaan. Ito po ay lugar na may kagandahan. Lugar na may justisya, katwiran, at lugar na may kagalakan. Sa mga nanonood po ngayon sa ating online worship o online sermon na ito, ikaw ba ay handa na kapag ang buhay na hiniram na yan ay kinuha na ng Panginoon sa anumang kaparaanan, hindi natin alam kung kailan yun, masasabi ba ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang kaharian, welcome home? Tunay nga ba na ang ating lugar na pupuntahan ay sa langit? O hindi, may isang lugar na ayaw puntahan ng mga tao. Ang kabaligtaran noon ay ang impyerno. At ang Biblia ay nagtuturo, totoo din ang impyerno. Totoo ang hell. Paano na lang yung mga taong walang katiyakan na makapunta sa langit dahil hindi nila alam paano papunta rin. Kayo po na nanonood dyan ay meron pong gawain na ibahagi sa kanila. Ayaw po natin na makapunta sila doon sa lugar ng kapahamakan, sa lugar na tinatawag na dagat-dagatang apoy, kung saan meron yung gnashing and weeping, no? Yung teeth, yung mga ngipin, di-describe, nangangalit, kung saan doon walang katapusan ng init. Mas mainit pa sa anumang init ng pugon o ng anumang nararanasan natin ngayon. No? Mainit yung panahon ngayon. Mas matindi yun doon. Walang katapusan ang init na mararanasan kung sa lugar ng impyerno. Yun po ang kanilang kasasaglakan kung hindi yun nila kikilalanin si Jesus sa kanilang mga buhay. Upang sila ay magkaroon ng katiyakan doon sa buhay na walang hanggan at masasabing, welcome home. There is no place like home. Sabi nga, ang ganda ng isang bahay na pupuntahan mo dahil yun ay yung tahanan. Kahit saan ka pumunta ng tahanan, parang hindi ka makatulog, dito ba? Pero sa bahay mo, panatag ka. Kung sa ating mga tahanan dito sa lupa ay panatag tayo, masigit o tayo ay magiging panatag kapag nakapiling na natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Nakita namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Pagkakataong ito, kami po muli ay nagkaroon ng ganitong pagsamba sa pamagitan po ng ganitong social media na gawain. Salamat po Panginoon, hindi nahadlangan ang iyong salita, hindi nahadlangan ang pagsamba sa iyo kahit na po mayroong ganitong sitwasyon sa aming lugar. Amin pong pinapanalangin Panginoon. Sino man po ang nais na tanggapin si Jesus, makapanood ng ganitong sermon, ay kilalanin niya si Jesus sa kanyang buhay, magsisi sa kasalanan, tanggapin si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon tagapagligtas at magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pansamantala lamang ang aming buhay dito sa lupa, Panginoon, dahil alam namin ang tunay naming tahanan ay diyan sa iyong kaharian, kami naliligtas mo dahil kay Kristo. Nawa, gawin din namin na magdala ng kaligtasan sa mga taong hindi pa nagkakaroon personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Maibahagi namin ang iyong salita, ang katotohanan na walang kaligtasan sa silong ng langit na pangalan ay binigay kundi ang pangalan Yesu Kristo. Kaya kami, O Diyos, gamitin mo. At alam po namin sa mga panahon na ito, marami pong tao ang nangangailangan ng katiyakan
ang buhay na walang hanggan. At sa bandang dulo ng kanyang buhay, masasabi sa huling bahagi ng buhay niya, masasabing welcome home. Alam namin ang tunay na gaya ng aming mga buhay na ito na hiniram ay sa iyong kaharian. Panalangin namin patuloy, Panginoon, kayo ang siyang maitaas at mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.